Eto, mainit na balita. Ngayong wala ng isang buwan ang nalalabi sa inaabangang FIBA Asia Cup 2025. Kanya-kanya na ring preparasyon ang mga teams mula sa Asia para paghandaan ang kanilang pakikipagbakbakan sa kani-kanilang bracket. Eto, at silipin natin ang magiging matchup ng Gilas Pilipinas sa magiging first game nito laban sa lumalakas na din na team ng Chinese Taipei. Pero bago yan, like and subscribe lang mga kabady para sa latest basketball news and highlights. The Brownlee versus Gilbec Gadiaga matchup. Unahin na natin si Justin Brownlee. Sa huling laban nila kontra Chinese Taipei, bumuhos ng 39 points, 8 tres, at 8 assists si Brownlee. Hindi lang sa stats nakikita ang impact niya. Leadership, clutch performance, at koneksyon sa team. Kumpleto ika nga. Ayon sa FIBA official stats, Brownlee is averaging 21.7 points, 7.3 rebounds, 5 assists, at efficiency rating na 28.2 sa qualifiers. Walang duda, si JB talaga yung primary offensive threat ng Gilas. Pero di rin basta-basta ang dalawang naturalized players ng Taipei. Brandon Gilbec, isang 7-footer, kilala sa shot blocking. Nag-record ng 7 blocks sa isang laro, bagong record sa Asia Cup. Isa siyang defensive anchor based sa nilalaro nito sa FIBA Asia. Kasama niya si Muhammad Albachir Gadiaga, ang player na inapproved ng FIBA as local, isang athletic scorer mula T1 League. May tira sa labas, may atake sa loob, complete package ika nga. Pero kung ikukumpara sa leadership at consistency ni Brownlee, medyo mas lamang pa din syempre si JB. Pagdating naman sa front court battle, kumbaga experience versus young guns, Gilas has depth and versatility. Meron tayong Junmar Fajardo, Japet Aguilar, AJ Edu, Carl Tamayo, at Kevin Kembao. May traditional post-up game, may stretch bigs, may depensa. Hindi basta uubra ang kalaban sa paint, lalo na buo ang lineup natin. Ang Taipei naman, si Gilbec ang sentro ng depensa, pero ang kasama niya ay sina Hulong Mao na isang 6'4" forward na nag-average ng 9.8 points per game, at Machien Hao na isang 6'7" at solid sa opensa, averaging 15.6 points sa qualifiers. Kung titingnan mabuti, solid game yan para sa front court ng Chinese Taipei. At maaaring maging problema kung hindi gagana si Junmar or Japeth sa ilalim. I just hope we can see Tamayo and Kembao take over yung number 4 position. Sila kasi yung dalawang players na walang factor last qualifiers kahit na healthy yung dalawa. Very exciting din yan kasi makikita natin kung bibigyan nga ba talaga ni coach team ng chance ang mga batang player na sina Tamayo at Kembao na ipakita yung talento nila laban sa Chinese Taipei. Kung mabangko ulit tong dalawa, expect na mahihirapan talaga tayong pantayan yung front court ng mga Taiwanese, lalo na their bigs can put decent points sa ilalim ng basket. Pagdating sa backcourt, meron tayong Thompson para sa hustle. May Dwight para mag-run ng offense at the same time shooter. Newsam para mag-run ng mga play at legit defender. Calvin Oftana shooter naman, tapos may depensa rin, tapos Jamie Malonzo puro injured. The joke lang, athletic forward na pwedeng pumutok anytime. And I think these guys can play the game well sa pangalawang game nila kontra sa Chinese Taipei. Iniisip ko nga na baka tsamba lang din yung panalo ng mga Taiwanese, pero if you did watch the game again, they are not the national team na tinatalo lang ng Gilas sa mga nakaraang taon. Mas bata at mas napili ng maayos yung lineup nila. They built a strong basketball system than before. New coach plus new system speaks on it. Tapos may addition pang 2 players na galing NCAA na Hinton Brothers na lalong nagpalakas ng backcourt nila with Gadiaga. Pero of course, Gilas pa rin tayo. Experience-wise, mas malakas tayo. Wag lang sana maulit yung last qualifiers na hirap ang Gilas kahit na kompleto yung lineup natin. Otherwise, mas exciting panoorin ang game nila kontra sa Chinese Taipei since tinalo ng isang underdog team that time ang malakas na team ng Gilas.